Magandang araw mga bata! Naririto na namang muli ang inyong Teacher Wen para kayo ay bigyan ng bagong kaalaman sa ating agham. Ang ating pag-aaralan, mga pagbabago sa solid, bunga ng temperatura. Ang layunin ng ating aralin? Sa araling ito ay matututuhan mo ang mga pagbabagong nangyayari sa solid, liquid at gas. Mailalarawan mo rin ang epekto ng temperatura sa solid para makita ang mga pagbabago ng solid patungo sa liquid. Ano nga ba ang ginagamit natin para malaman ang temperature ng isang bagay? Ano nga ba? Tama! Thermometer. Ilan ang nakikita niyong araw? Bakit mahalaga ang araw sa atin? Ano ang kayang ibigay ng araw sa atin? Ano bang mga bagay ang nakapagbibigay sa atin ng init? May mga bagay ba na maaaring magbago ng anyo sa pamamagitan ng init? Yan ang ating aalamin at tutuklasan dito sa ating aralin. Ating basahin at pag-aralan ng maikling kwento. Pagkatapos nito, ay sagutan natin ang mga tanong. Ang ating kwento ay pinamagatang Ice Candy. Isang araw ng Sabado noon, mainit ang panahon. Nasa labas ng bahay ang magkapatid na Kim at Sofia. Masaya silang naglalaro at minsan naghahabulan pa. Hanggang sa sila ay mapagod. Naisipan nilang maupo sa tabi ng puno na nasa labas ng bahay. Sa kanilang pagkakaupo doon, ay napatingin sila sa gate ng kanilang kapitbahay at doon ay nakita nila ang nakasulat na Ice Candy for sale here. Kumuha ng ilang barya si Kim sa kanyang bulsa at bumili ng 2 pirasong ice candy. Ang sarap naman ito, ang sabi ni Sofia. Ang tigas, malamig at matamis din. Lasang mangga at parang may gatas pa, dagdag naman ni Kim. Nang sumunod na araw, ay naisipan nilang gumawa ng sariling ice candy. Nagpaturo sila sa kanilang nanay kung paano gumawa nito. Naghanda sila ng 4 na baso ng tubig, 1 tasang asukal at gatas na evaporada at hiniwang maliliit na mangga bilang isang flavor. Pagkatapos, inilagay nila ito sa plastic at sinabi ng nanay nila na ilagay nila ito sa freezer para sa susunod na araw ay pwede na nila itong kainin. Ngayon, subukin nyo ngang sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa iyong sagutang papel ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan batay sa aking kwentong binasa. Una, nasa anong anyo ng matter ang biniling ice candy ng magkapatid na Kim at Sofia? Tama, solid. Ikalawa, ano ang mga liquid na ginamit ni Kim at Sofia sa paggawa ng ice candy? Tama, gatas at tubig. Ikatlong bilang, ano ang ginamit na solid sa paggawa ng ice candy? Ang sagot, mangga at asukal. Ika-4 na bilang, paano nagbago at naging solid ang ice candy? Ang sagot, sa pamamagitan ng freezer. At ang ika-5 bilang, anong klaseng temperatura ang kailangan upang ang liquid ay magbago tungo sa pagiging solid? Ang sagot, mababang temperatura. Maaaring magbago ang anyo at kalagayan ng isang matter sa pamamagitan ng pagdadagdag o pagbabawas ng init o temperature. Mga pagbabagong anyong nagaganap sa solid. Ang pisikal na anyo ng solid
ay maaaring magbago kapag ito ay naiinitan. Ito ay tinatawag nating physical change. Ang physical change ay pagbabago ng isa o higit pang mga pisikal na katangian ng bagay. Ang mga proseso na nagdudulot ng pisikal na pagbabago ay ang melting. Kung ang temperature ay mataas, ang ilang solid ay natutunaw at nagiging liquid. Ang prosesong ito ay tinatawag na melting. Ito ay isang halimbawa na ang pagkatunaw ng tsokolate at sorbetes. Ang melting ay isang proseso ng pagbabago mula solid patungong liquid. Ang mataas na temperatura ay nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng solid. Ang init ay naging dahilan ng pagbabagong anyo ng isang bagay. Ang yelo ay nasa anyong solid, ngunit kapag ito ay nainitan, bumabalik ito sa pagiging tubig. Ang butter o mantikilya ay maaaring kasing tigas ng bato kung ito ay ilalagay natin sa isang freezer na may napakababang temperatura. Kailangan itong manatili sa loob ng freezer upang manampanatili nito ang kanyang anyong solid. Ngunit kapag ito ay nailagay sa mainit na temperatura, ito ay matutunaw at magiging liquid. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, ang solid ay mga bagay na ano? A. Hindi nakikita. B. Walang bigat. C. Walang tiyak na hugis. O letrang D. May sariling hugis, kulay at tekstura. Ang sagot? Letrang D. May sariling hugis, kulay at tekstura. Para sa ikalawang bilang, ang mga sumusunod ay katangian ng solid maliban sa isa. Alin kaya dito? Ito ba ay letrang A dumadaloy? Letrang B may sariling hugis? Letrang C nahahawakan? O letrang D may tekstura? Ang tamang sagot? Letrang A, dumadaloy. Ikatlong bilang. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng solid maliban lamang sa isa. Alin kaya dito? Ito ba ay letrang A, gatas na evaporada? Letrang B, Crayola? Letrang C, Holland? Letrang D, Pisara? Ang tamang sagot? Letrang A, gatas na evaporada. Ika-4 na bilang. Alin sa mga sumusunod na proseso ang tawag sa pagbabagong anyo ng solid patungong liquid? Letrang A, evaporation. Letrang B, freezing. Letrang C, melting. O letrang D, sublimation. Ang tamang sagot? Letrang C, melting. Ika-5 bilang. Alin sa mga sumusunod na proseso ang tawag naman sa pagbabagong pisikal ng anyo ng matter? Letrang A, physical change. Letrang B, chemical change. Letrang C, melting. O letrang D, sublimation. Ang tamang sagot? Physical change. Ngayon, para sa inyong gawain sa pagkatuto, bilang 3, piliin ang mga larawan na maaaring sumailalim sa proseso ng melting. Alin kaya dito mga bata? Tingnan nga natin. Tama! Asukal. Ang asukal, kapag nainitan, ito ay natutunaw. Tama ulit. Asin. Ang asin, kapag ito ay nainitan, maaari din itong matunaw. Tama kayong muli. Crayola. Ang Crayola ay maaari ding matunaw kapag ito ay nainitan. At syempre, kandila. Ngayon, para sa gawain sa pagkatuto, bilang 4, piliin ang tama kung ang pahayag ay wasto, mali naman kung hindi. Unang bilang, natunaw ang kandila
nang ito ay nainitan. Tama ba o mali? Tama! Ikalawang bilang. Lalong tumigas ang wax nang isalang ito sa apoy. Tama ba o mali? Mali! Ikatlong bilang. Ang tsokolate ay isang uri ng liquid, ngunit naging solid nang ito ay mainitan. Tama ba o mali? Mali! Ikaapat na bilang. Ang pagbabago sa temperatura ay nakakaapekto sa mga bagay sa paligid. Tama ba o mali? Tama! Sumunod, ang pagkatunaw ng yelo ay sanhi ng pagbaba ng temperatura. Tama ba o mali? Mali! Tandaan natin mga bata, ang melting ay isang proseso ng pagbabago mula solid patungong liquid. Ang mataas na temperatura ang nakakaapekto ng pagbabagong pisikal ng solid. O ayan mga bata, isa na namang aralin ang ating natapos ngayon. Maraming salamat! Please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. See you again next time! Bye!